Rumaraga sa pagpala po sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Leviticus Kapitulo 6 sa versikulo 1 hanggang versikulo 7. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, nagkakasala ang sino mang magkaila tungkol sa isang bagay na inilagak sa kanya. Ang sumira sa kasunduan, ang magnakaw o magsamantala sa kapwa, at ang mag-angkin ng isang bagay na napulot, at manumpang iyon ay wala sa kanya, babayaran niya ang kanyang ninakaw. Babayaran niya ang kanyang ninakaw, kinamkam na napulot o inilagak na inangkin niya. Ibabalik niya ang alinman sa mga ito at papatungan pa ng ika-5 bahagi ng halaga niyon sa araw na maghandog siya para sa kasalanan. Ang ihahandog naman niya ay isang lalaking tupa na walang dungis o kapintasan, at hahalagaan iyon ayon sa halaga ng panghandog sa kasalanan. Ihandog niya ay handog iyon ng saserdote, at siya ay papatawarin sa alinmang pagkakasala niya. So ang passage na to ay patungkol doon sa mga ordinaryong kasalanan o pagkakasala na nakukomit ng mga Israelites noong Old Testament. So sa passage na to, makikita natin na meron ng existing na tinatawag nating justice system. So meron na nung panahon nila. At syempre, pag nagkasala ka, may penalty. So sa passage na to, sinabi na rin doon yung penalty. Yun nga, sacrificial animals, di ba? Pero syempre, Old Testament pa to, di ba? Hindi na natin to pinapractice sa panahon natin ngayon. Pero pwede natin tong unawain bilang isang biblical principle. So, para maging isa nating tinatawag nating moral compass, di ba? So, kung ikaw man ay nagnakaw, inangkin mo ang hindi sa'yo, tapos nagsinungaling ka, or may inagawan ka nang inangkin mo ang hindi sa'yo, so may pananagutan ka sa harapan ng Diyos. Kasi kahit sa batas ng Diyos, hindi yan kanyang kalooban. Kumbaga, ano man ang gawin mo, may consequence yan, di ba? Di ba?